In this video ay tungkol kay Lakan Leo. Nakailan na siya naggawa ng video sa atin. So, this time, sasagutin natin siya. Sino ba si Lakan Leo? Siya yung nakamaskara na bendeta sa YouTube na nagtuturo din ng men empowerment at patuloy na pinapabulaanan yung aming mga sinasabi tungkol sa men empowerment. Ito alpha, hindi ito dominance, hindi rin ito leadership. No. Well, chinek ko yung mga channel niya since ang gusto ko nga mangyari sana mapag-isa-isa lahat ng mga nagme-men empowerment. Kasi isa lang naman ang goal natin eh. Mapalakas ang kalalakihan, masugpo ang mga simp, mabawasan ng mga beta o maubos ang mga beta male. Isa lang ang goal, diba? So, hindi na para butasan pa to. Pero kung bubutasan lang talaga, ang dami kong pwedeng mabutas dito sa taong to. May nag-send sa akin ng itsura niya, guys. Labas na yun sa men empowerment ha, pero I would say 90% ng subscriber na ito sigurado mag-unsubscribe pag nilabas mo yung itsura mo sa kanila. Real talk, real talk. Nakita ko na itsura na ito, guys. May nag-send sa akin na kalugares niya, guys. Hindi na para sirain pa kasi nga syempre nakakatulong naman siya ng ng men empowerment sa mga tao at gusto ko yun, okay? So, ang hindi ko lang magets, ba't siya pilit na basag ng basag sa amin? Siguro ganun talaga ang game niya, no? But again, hindi ko siya babasagin, pero bagkos tutulungan ko siya mag-improve ng konti. Dito sa last part niya nakita ko nagbebenta siya ng damit, nagmo-model siya ng damit. Ayan. Kung itong taong ito ay hindi lone wolf, sabi niya kasi lone wolf siya, 'di ba? At kung ito ay may brotherhood, matuturuan to sa fashion. Gaya ng ginawa sa akin ni Josh On Point, naturuan niya kung paano manamit ng tama. Kasi tignan nyo guys, ito, itim na damit, hindi yan bagay sa red na jogger pants. Sabi ko sa'yo, hindi yan. Sa Maynila, pag gumanyang ka, tatawagin kang bay na bay. Real talk. At dyan, madjudge ka na kagad dito sa amin, sa mga player, madjudge ka na kagad, hindi ka marunong sa babae niyan. Ang bay niyan. Dali mo sa poblasyon niyan, yung ganyang pormahan, itim na damit, tapos pulang jogger pants. So, sagad bay yan dito. I mean, punta ka Pobla, punta ka BGC, damn. Walang papansin sa'yo niyan. Tapos, ang weirdo ng dating mo niyan. So, ito advice ko lang sa'yo, maganda talaga kumuha ka ng brotherhood mo rin dyan sa lugar ninyo dyan sa probinsya, Lakan. Para nagagabayan ka, hindi yung tira ka ng tira na kung sino-sinong coach din o guru. Para may tatapik din sa'yo, para hindi yung bira ka lang ng bira na walang justification. Plus, may tutulong sa'yo pagdating sa forma mo. Kasi, hindi talaga bagay yung black tapos red jogger pants. Ambay niyan, sobra. Tapos, pag magpo-photoshoot ka ng pambenta mo na damit para mas tumaas yung sales mo at magkapera ka din, ayusin mo yung background. Wag dyan sa bakanting lote lang na parang bara-bara lang yung pagpitik. Okay? Punta ka sa magandang area dyan sa probinsya ninyo. Magandang place. Tapos ayusin mo yung lightings ng background para medyo dramatic, cinematic. Hindi yung ganyan sobrang liwanag. Parang kang gumagawa ng project niya, school project yung dating niya, no? Hindi siya mukhang model ng damit yung atake. So yan, tataas yung sales mo niyan kapag sinunod mo yung mga payo ko na yan about yan. Kasi alam ko gusto mong bumenta ng mataas sa damit eh. Kasi nga dito, sa kabilang video, to the point na nilagyan niya pa ng narrative, nilagyan niya ng, pag ito daw, binili mong damit, may dangal, dignidad. You see, hindi lang basta ordinaryong damit ang makukuha mo rito, kundi isang simbolo, isa itong palatandaan kung paano ka binago ng channel na ito. Ang susutin mo ay hindi lang basta damit, kundi isang bagong pagkakakilanlan kung paano ka nag-improve at kung paano nabuksan ang iyong kamalayan. Ito ang ating sagisag. Suotin mo ito ng may dangal, katuwiran at dignidad na hindi mabebenta. Ngunit huwag ka mag-alala, hindi tayo overpriced magpresyo. Presyong kawan pa rin yan dahil nais ko na lahat ng interesado ay magkaroon. Bisitahin mo ang ating official po. Nga pala, open na ngayon ang ating first drop ng pre-order t-shirt merch. Maaari ka na umorder sa ating official Facebook page. Ang Simbolo, ganun na, 'di ba? So ibig sabihin gusto niya tumaas yung benta ng damit niya. So para tumaas yung benta ng damit mo, andito si Soy Sadao, since men empowerment nga tayo, empower din kita. I-subscribe ninyo si Lakan Leo, mga soy ko. Tapos bumili kayo ng merch niya. Tulungan natin siya, okay? Sa kabilang banda, tinira rin niya si Bugoy na Kuykoy. Ito yung pahayag niya kay Bugoy na Kuykoy.
wannabe ng Pilipinas, hindi ganoon ka-articulate at ka-intellectual. Gusto lang magtunog philosophical upang maraming tenga ang magpintig para mabilis makakuha ng atensyon at kasikatan. Rage baiting lang ang ginagawa para mapansin ng mga tao at kahangaan ng mga batang wala pang kakayahang mag-isip ng tama para sa sarili nila. Yung mga kalalakihan na matatawag mong yes man. At sa buong video na yon, lumalabas na hindi rin siya sang-ayon doon. Pero alam mo, sa totoo lang, kung may makita ka man dumi kay Bugoy na Koykoy, mas marami yung magandang bagay na ginawa ni Bugoy na Koykoy sa mga kabataang lalaki. Ang daming hustlers na nagbunga dahil sa kanya, na isang bagay na hindi mo matatapatan lakan. Kaya hindi ko alam kung bakit nagagawa mo pang sabihin yan sa mga taong tulad ni Bugoy na ang daming natulungan. Pilit mo pa rin hinihila pababa. Pero kahit ganun pa man at pilit mo kaming hinihila pababa at tinatapunan ng putik, eto ako at tatapunan kita ng impormasyon para lumakas yung sales mo sa damit at mabawasan na yung hatred mo sa loob ng puso mo at yung insecurities mo sa likod ng maskara mo. Okay? So yun, sundin mo yun, tataas yung benta ng damit mo, kaya ipasuot mo sa babae. Mas malakas magbenta ng t-shirt ang babae pagka suot ng babae. Gamitin mo yung utak mo sa women nature, ipangbenta mo sila. Totoo yan. Tapos nag-react din siya dito sa wag pag-growin ng babae. Kontrolin ang growth niya. Kontrolin ang growth niya sa paraang dapat siyang manatili lang sa bahay, hindi magtatrabaho, hindi magle-level up at hindi mag-grow. Dahil once daw na ma-outgrow ka niya financially, professionally, individually, iiwan ka raw nito. Video ko na kung saan sinabi niya insecure daw ako. That's a different topic. Kasi ang usapan lang naman doon, umaalis ang babae, anong solusyon para hindi umalis? Di, wag mo pag-growin. Oh, that's it. Ngayon, pag sasabihin mo, insecure si Soysa daw, takot maiwanan si Soysa daw, that's a different topic na. Okay? Estilo na ng mga woke yung ganong atake. Si TPC ginamit niya sa akin yung ganyang angulo. Yung insecurities at yung takot maiwanan, ibang usapan naman yun kung paano mo kakalaruhin yung ganong bagay. Diba? Jumping to jumping kayo dyan sa bagay na yun eh. So yun, anyway, pinanood ko yung ibang video niya, masasabi ko na may laman naman talaga yung utak na itong taong to at makakatulong talaga siya ng malaki din sa Pilipinas at yung mga lalaking mai-improve niya sa self-improvement o men empowerment. Malaki maaambag niya itong taong to. Ganun. Less mo na siguro yung kawirduan mo sa bagay ng tira ka ng tira ng mga guru at coach, 'di ba? Kung tutusin, may nakalaban ng ganito dati si Josh A. Wolf, no, na red pill din na guru na galit sa kanya. Parang ganito din ang atake. Puro hate ang binabato, puro putik. Na kung totoo mang mga guru kayo, kung totoong mga coach kayo, dapat na-appreciate ninyo na maraming ibang nagtuturo. At marami rin ibang natutulungan na tao. Hindi yung bida-bida kayo yung magaling, kayo yung absolute. Hindi Sabi nga na Josh A. Wolf, hayaan nyo maging hybrid ng mga kabataan as long as nag-improve sila. Pwedeng 50% kay Josh A. Wolf, 50% kay Sadaw. Pagsamahin mo, mag-improve buhay mo, di okay yun. O pwedeng 30% kay Lacan Leo, 30% kay Josh A. Wolf, 40% kay Soy Sadaw. Pagsamahin mo, gumanda buhay mo, okay yun. That's it. Hindi magandang tignan lalo na nag-aaway-aaway ang mga men empowerment guru tas nakikisali ka pa, nang-aaway ka rin, nanggugulo ka din. Alam mo yun, napaka-immature niyan eh. Tapos na tayo sa ganyang diba? Kahit anong klaseng atake gawin pa, weirduhin mo pa ng ganyang atake. Etong mga iba, ang weird, diba? So tigil mo na yung ka-weirduhan mo na yun. Focus ka sa shit mo. At marami pang pwedeng paraan para mas umangat kaysa sa ganyang way. Okay? Pwede ka naman umangat ng sariling shit mo lang. Focus ka lang sa sariling shit mo. Ganyan. Okay naman yan. Goods yan. At pero yun nga, yun ang downside ng lone wolf. Hindi ka natatapik, hindi ka na bibigyan ng idea, hindi ka nagkaka-brainstorm, hindi ka natutulungan. Yun ang downside ng lone wolf. Yun. So kaya ako hindi ko nasasuggest yung lone wolf eh. Oo, safe, but being isolated always, yung pagiging isolated mo lagi, yan din ang pwedeng makapagpabagal sa'yo o yan din ang pwedeng makasira sa'yo. Kung maaalala ninyo, may sinakop dati sila, sobrang in-isolate nila yung country nila. Ang laki ng bakod nila. Ngayon, hindi nga sila nasasakop basta-basta. Pero ang problema, sa sobrang isolated nila, hindi na rin sila nagkakaroon ng information kung ano yung latest technology.
So ang ending, namamana pa rin sila, pero yung mga mananakop sa kanila, baril na yung gamit kasi hindi sila nakapag-update. Kasi yung city nila sobrang isolated. Sobrang nagkulong yung city nila, sobrang nag-lone wolf kumbaga yung city nila sa sariling shit lang. Ngayon, hindi na sila nabigyan ng information ng ibang tao. Ang ending, binabaril na sila namamana pa din. Okay? So, napakadelikado ng ina-isolate mo yung sarili mo. So, yun. Sana may natutunan kayo sa video na to. Supportahan nyo sila kan Leo, bilhin nyo yung t-shirt niya, tulungan nyo siya umangat. Okay? Stay cold.